May adlaw mga friend, natay buhaton karon no, maghimo ta og hazard sa atong motor nga dili na ginahanglan og hazard switch. So ang atong gamiton kanira gyapon nga switch, sample niya. Kaya nga akong tauran ani is Barako. Gusto niya nga nay hazard ang motor. But the same way, kini siya nga switch, muna itong gamiton nga hazard switch. Pero kung dili ta ganahan mag-hazard, pwede ra gyapon siya mo signal left o right. Kani siya nga atong pagbuhaton karon. Example ni sa kasi sarain mo ni siya nga handle switch, pero ang akong tawran ni ugma is Barako. Ay pakita na ko tutorial og ang resulta ugma sa atong ginahimo kung nag-function ba siya o wala. Ang gamit na to ani sa paghimo og hazard switch na mo hazard ang atong kuan gamit ag kapasitor, 16 volts 1000 UF na kapasitor. Sa wala pa nakahibalo sa kapasitor, kining line mo ni siyang negative. Ayun, ang walay line mo ni siyang positive. Pero maklaro man nato siya kay bisan pa walay line, ang mubo nga tiil sa ato ang kapasitor kini, ang mubo nga tiil mo na ang negative, pantaas mo ay positive. Then gamit ta og mini relay amplifier, mini relay nga 12 volts. Kining mini relay pareha ra gyapon siya sa ato ang relay nga ginagamit. Ang function niya ani pareha lang. Kini siya ang number 30, mo ni siya ang common. Kini siya ang number 86, number 85, o kini siya ang normally close or number 87A, or kini siya ang number 87 nga normally open. So yan na siya, mini relay. Barato ra kay niya itong ipalit o pila rin kantidad ani, 50 pesos. Kining kapasitor is narni sa mga 20. Dayon ang ikatulo ang atong gamiton is kining diode. Gamit tag tulo ka diode. Kining nga diode kining tulo. Ang number ani nga diode is IN4007. Gituyo na ko ning kaning nga diode kay gamay para dili siya bagal ining taod na to. Then masuksok ra siya na to dito. Dili taon na sa diode. Ang diode nga nay marking kini, nay white marking. Kita na to, nay white marking. Muni siya ang output. Atong tagbuon ang duha ka diode na nay white marking. Misla. Muna na itong nahimo diode nga nay white marking. Then kining isa ka diode, bahala na ta kung asa na to i-posisyon ni iyang white marking. Sinagustuhan na to, basta ato siyang ibutang ani yan na i-triangle na to siya na silbi. Yan na itong himo nga diode, ato na siyang natapo. Ang naiduha ka white marking muni siya, ang walay white marking muni siya, then ang lubot sa walay white marking kung makato ang diode. Kita na to. Ang sunod na tong buhaton kining ato ang diode nga walay white marking. Kini siya, kita na to ang walay white marking nga diode nga lubot. Ibutang nato siya diri sa number 30 na, ibutang nato sa number 30 or sa ato ang common. Pero para gusto na to nga maplastar siya, ato sang UPO ng ato ang diode tiil sa diode para plastar ano. Dili na siyang hitabuan niya. Ang walay white marking diri sa ato ang common, ang naay white marking nga duha diri sa ato ang number 85. Sa ato ni siyang isulda. Muna na itong nahimo mga friend. Ang naay white marking gibutang na to sa number 85 diri siya. Ang walay white marking nga lubot nga duhang ka walay white marking na nato gibutang sa common or sa number 30. Sunod itong buhaton ani, magbutang tag wire gikan diri sa common paingon sa ato ang
87A or sa gitawag dato na normally close. Ito na yung gawa natin mga friend. Matapos na nating nahinangan ng wire yung ating normally close patungo sa ating common. So ang susunod natin gagawin, ihinang natin yung ating kapasitor. Ito medyo malaki itong nabili niya, itong ating kapasitor. Ganyan siya, pero iwasan natin na mag-contact itong wire ng kapasitor dito sa ating diode kasi magkakaroon nito ng ground. So ang gagawin natin ito, ihinang natin siya, tapos lalagyan sila natin ng insulator para hindi siya mag-contact. Ito ang ginagawa natin sa ating kapasitor mga friend. Kumuha lang tayo ng balat ng wire, tapos ipinasok natin doon sa kanyang wire para safe siya. So ihinang natin siya dito pag ganun tindig. Yan, ito na yung itsura niya mga friend. Medyo malaki lang yung nabili ng kapasitor ng ating customer, pero goods na rin yan. Hindi na siya nakakontak. Ang susunod na gagawin natin dito, maglalagay tayo ng wire dito sa ating negative para dito natin ilalagay yung ating ground. Ito na yung gawa natin mga friend. Nakapaglagay na tayo ng wire sa ating negative. Pagkatapos naman dito sa ating hazard, maglalagay din tayo ng wire dito at saka dito sa ating 87 sa ating normally open. Dahil dito natin ikukunik yung ating wire patungo sa ating signal light. Dito walang problema kahit mabaliktad yung mabutang sa kaliwa o sa kanan yung may lagay yung dalawang wire isa-isa, walang problema. Ito na yung kinalabasan ng ating gawa mga friend. Dito yung isang wire, yung dalawang wire, ito yung patungo sa ating signal light, itong may kulay pula. Tsaka itong isang wire na black, ito yung patungo sa ating ground, sa body ground ng ating motor. Mga friend, ipapakita ko sa inyo ang part 2 nito kung paano natin ito ikabit dito sa motor. Ito po ay ginagawa muna natin kasi yung motor na kakabitan natin ito is Barako 175. Malayo pa po ito sa atin, nasa Lanao pa siya. So kapag nakabalik sa dito, bibidyo ko sa uli, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ikabit ang ating DIY auto hazard switch. Yun lang po mga friend, at maraming salamat sa lahat. Salamat.